Good news! Papalitan na sa wakas. Kakapasok lang breaking news. Cayetano Marcoleta sa wakas. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Marcoleta, papalit na kay Lacson. At itong si Cayetano, papalit na kay Soto. Yun. Gusto ko yan. Ayun, syempre! Bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Siyempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Yan, mga idol natin yan. Isa dyan si Banat Bay. Pagpatuloy natin. Balitang Narito, Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Marcoleta, papalit na kay Lacson. At itong si Cayetano, papalit na kay Soto. Yun. Gusto ko yan. At malamang sa malamang, gusto nyo rin yan dahil alam naman natin na palpak. As in palpak. Ha? Palpak. Alam niyo sabihin ng palpak? Palpak po ang Blue Ribbon hearing na ginagawa ni Lacson. Para sa akin, kung babalik si Marcoleta at si papalit naman din si Cayetano, mas pabor na ako doon. Mas maganda talaga. Kasi sa totoo lang, pasensya na kay Tito Sen. Siyempre, ako hindi ko na kailangan magpaliwanag. Pero siyempre, marami nang nagiging issues about kay Tito Sen at kay Senator Ping na hindi nila nagagampanan ng maayos ang kanilang mga pwesto sa Senado. 'Di ba? Medyo 'yun ang mga sinasabi ng karamihan. Marami nagsasabi na sila ay may kinikilingan, merong kinakatigan, merong pinoprotektahan. 'Di ba? Kumbaga parang masama din sa isang imahe ng nakapwesto 'yon, bilang Senate President, bilang chairman ng Blue Ribbon. Siyempre para patunayan mo sa kanila na hindi totoo yung mga sinasabi nyo sa akin, parang ganun. Hindi totoo yung sinasabi nyo sa amin na kami may pinoprotektahan. Mas maganda siguro, pumayag na kayo ay mapalitan. Di ba? Mas maganda na yun. Kasi syempre, alam naman natin na malapit kayo sa mga taong sinisiwalat sa investigasyon. Ibig sabihin, kilala nyo, malapit kayo kay Romualdez, malapit kayo kay PBBM. Kumbaga hindi maganda yung may malapit kayo sa investigasyon ng flood control project. Kasi once na tulad niyan, laging pinupula sa inyo o bakit pagdating kay Tambi, hindi nyo maidire-diretso. Kung kailan papunta na sa mga ganto-ganto ganyan, pinuputol nyo, kinokontra nyo. Diba? Ang daming mga salita na umaano sa kanila. So, para mas maganda, sa ikatatahimik na lang, sa ikapapanatag na lang, no? Ay magbitaw na lang din sila. Para wala lang issue. 'Di ba? Magpapalit na lang sila kung sino yung gustong pumalit sa kanila. 'Di ba? Naman itong si Lacson, pikon na pikon nung itinatama ni Marcoleta. Naku po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Ayun, subscribe Pero na kayo kay Banat nakita ko Bay. yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Mukhang umiiyak na itong si Lacson dahil sa minority report na inilabas po ni Marcoleta at ni Senator Amy. Naku po, patay tayo dyan, ha? Alam mo kasi, Lacson, kung sana pinagbubuti mo na lang sana yung trabaho mo, wala sanang ganyan. Kaya lang, inuuna mo yung pagiging self-righteous at saka sa howly thou art. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ito alam naman ito bulong-bulungan ito sa Senado Itong si Lacson, kasama nila si Soto, feeling kasi nila sila lang ang sila lang ang laging tama.
Feeling kasi nila sila lang yung magaling. Yan ang problema dito kay Lacson at saka dito kay Soto. Feeling nila sila lang yung gumagawa ng tama, sila lang yung tuwid, wala nang iba. Eh alam mo mga kababayan, pantay-pantay po yung mga senador na yan. Nagkakataon lang, meron silang mga committee chair na pinamumunuan. Even the Senate President, hindi po ibig sabihin mas mataas po yung Senate President. Hindi po ganun yun. Ang ibig lamang po sabihin nun, siya yung namumuno. Pero in terms of equality, they're the same. In legal matters, they're the same. Nagkakataon lang talaga na kailangan may head to supervise the entire Senate or merong dapat namumuno para magkaroon ng kaayusan. Pero in terms of power, there are all equal. Itong mga senator na ito. Eh kaya lang, itong si Lacson at saka itong si Soto, feeling kasi nila sila lang yung magaling. Feeling nila sila lang yung magaling, feeling nila sila lang yung tama, feeling nila sila lang yung sumusunod sa batas. The rest, others. Ganun ang tingin nila. Kaya nga itong mga pangyayari Mahirap yung dito ganun. sa Blue Ribbon Committee na tila talagang, ewan ko ba kung pagliligtas nga ba kay Romualdez o talagang ito ay hinahanap ang katotohanan. Kasi Ako sa tingin ko kasi yan, sa Blue Ribbon Committee, sa investigasyon na nangyayari dyan, wala na talagang kwenta. 'Di ba? Kasi parang ano na lang din yan, parang palabas na lang din yan eh. Kasi kung gusto talaga nilang malaman kung sino talaga ang mga sangkot dyan, wala silang pipiliing tao. Wala silang pagtatakpan. Kung sino yung ibubuka ng mga nagsasalita dyan, talagang isasama nila sa kaso, talaga imbestigahan talaga nila. Kaso ang problema, 'di ba? Kahit naman yung mga tao napapansin na kapag pagpaparating na doon sa pinaka main subject, 'di ba? Is pinuputol, iniiba ang usapan. 'Yun ang nagiging issue nga sa kanila, 'di ba? So parang ang nangyayari is may pinoprotektahan silang tao. Kaya sa tingin ko, yung mga investigasyon na nangyayari dyan sa Blue Ribbon, hindi na katulad ng dati na alam natin na talagang may patutunguhan. Yung nangyayari ngayon is talagang wala na talagang patutunguhan. Nakakalungkot man isipin. Parang wala na tayong pag-asa dyan sa investigasyon na nangyayari na yan, dyan sa Blue Ribbon Committee. Nawala na yung pangil sa investigasyon na yan. Nawala na yung tikas dyan. ulit na sinasabi ni Lacson yan eh. Where the evidence leads us. Ito na nga eh. Where evidence leads us eh. Yun nga kay Diskaya, ayaw ninyong pakinggan. Wherever the evidence leads us. Yes, totoo yan. Yung kay Diskaya, ayaw nilang pakinggan yon. Sa totoo lang, yung mga binanggit ni Diskaya, walang nananagot doon. Wala tayong nakikita na nananagot doon sa mga sinabi ni Diskaya. No? Bagkos talagang pinapalabas pa nilang nagsisinungaling si Diskaya. So paano yung ibang mga gustong tumistigo about dyan? No? Kapag merong mababanggit na katulad ng binanggit ni Diskaya, ibig sabihin nagsisinungaling lang din sila. Di ba? Pero kapag kalaban nyo ang babanggitin ng mga testigo dyan, pasok sa inyo. Di ba? Na nagsalita na nga si Diskaya eh. 'Di ba? Na si Romualdez, pero wherever the evidence leads us, hanggang ngayon wala pa. You are not condemning Romualdez. 'Di ba? Kung talagang you are Hindi nga nila maimbitahan dyan si Romualdez eh. Si Tambi. Parang iwas na iwas sila pagdating kay Tambi. Hindi nagiging patas ang investigasyon na nangyayari dyan. righteous person, 'di ba? Kahit sinong tamaan, walang problema dapat. Ganun dapat. Ewan ko kung takot ka o ba, hindi naman ikaw bayot kasi sabi mo, hindi ka bayot. Gago! Pero tila parang takot ka kay Romualdez eh. O kaya naman baka Para sa akin, hindi siya takot. Hindi sila takot. Kasi syempre magkakarancho sila eh, magkakatropa sila. Parang ito yung sinasabi na magtotropa tayo walang iwanan. Walang laglagan. Kaya nga sila inilagay dyan kasi tropa sila eh. Kumbaga magkakadikit. Same feathers flock together. Parang gano'n. Di ba? Kumbaga kaya sila nandiyadyaan. Yan talaga ang mission nila. Di ba? So, pangit man pakinggan. Pero syempre tayo, hindi maaalis sa isip natin yun eh. Yung sinabi kong yun. Na kung bakit sila ipinalit dyan. Sa totoo lang, napakaganda ng investigasyon ng Blue Ribbon o si Marcoleta tsaka sila Cheese ang nandiyadyaan. Senate President si Cheese. Alam natin na magkakaroon ng magandang landas. Matutumbok na natin kung sino yung dapat tumbukin.
Nung papunta na tayo sa usapin na yon, biglang pinutol. Biglang pinalitan si Cheese, biglang pinalitan si Marcoleta. So nag-back to zero na naman. Back at one na naman. 'Di ba? Oh, ipinalit agad sila samantalang ang ganda naman ng nangyayaring investigasyon. Bakit naman pinalitan? Ang ganda ng performance na pinapakita ng Marcoleta sa pag-iimbestiga. Bakit pinalitan? 'Di ba? Biglaan. Kasi yan na matutumbok na eh. O eto ngayon, yung pinalit. Halos hindi matumbok-tumbok. Kumbaga parang tumbok na, iniiwas pa. Di ba? Ka naman kay BBM. Eh, dapat hindi. Kasi equal branch ang Senate with the executive. Na? Remember, legislative and executive, they are supposedly equal branch. Di ba? Ibig sabihin, equal power dapat yan. Eh, bakit para kang takot dito kay BBM? I mean, puna ka ng puna that there is, ikaw pa nga ang nagsabi na pinaka malalang budget noong panahon na 2025. Malalang budget noong 2025 na pinirmahan ni BBM. Ba't di mo makundina si BBM? Eh para kayong mga ihindot na mga kakampwit ikulong na yan. Mga kulangot, ikulong na yan. Yan ang lagi sila sinasabi. Pero hindi nila makundina si Marcos. Di ba? Diyan ka magtataka eh. Eh alam nyo nang ang pumirma doon sa pinaka-corrupt na budget, walang iba kung hindi si Marcos. I mean, kung yan ang pinaka-corrupt na budget at pinirmahan ni Marcos, ano tawag mo kay Marcos? Pinakatanga. Gago! Hindi, diba? Kasi totoo naman kasi. Kumbaga, hindi naman maa-aprobahan yan kung walang pirma ng presidente. Diba? Kung nakikita niya naman na may mali, kung nakikita niya, saan ba gagamitin to? Pag hindi niya nagustuhan, kung saan gagamitin, diba? O, syempre, pinag-aaralan niya naman yan. Hindi naman basta-basta pirma lang ng pirma. No, depende na lang talaga, no? Kung talagang hindi niya binabasa. Wala akong pakialam sa nakikita ko. Basta pipirma lang ako. Yung sinabi lang ng mga kasama niya na, Mr. President, eto yung pipirmahan mo, wag mo nang basahin, pirmahan mo na lang. Ang nakalagay dyan, papagawa tayo ng tulay. Ganun ba? O, sige, pirmahan ko na. O, di ba? Yun naman sinasabing parang napakatanga naman. Di ba? Siyempre, kung ganyang mga budget, malalaking pera ng taong bayan, unang-una pag-aaralan mo yan bago mo pirmahan. O, siguro naman, hindi naman ganun katanga o ganun kabobo ang di ba? Siyempre, binabasa niya naman yan. Pinag-aaralan niya yan. Di ba? Hindi naman basta-basta pirma lang ng pirma. O. Logic says simple lang Pag pinaka-corrupt na budget yan at sinang-ayunan mo yan, ano tawag sa'yo? Don't tell me, wala, tatanga-tanga lang yan kaya napirmahan niya, ganun? Nagpunta nga siya dun sa Middle East, pinagmamalaki niya na binabasa ko ang 4,000 Doon kasi sa tatanga-tanga parang malabo Malabo. pages. Gago! Di ba? Tinatarantado yung mga Pilipino. Yung problema, kayo lang ang tarantado. Kaming mga Pilipino, kaming mamamayang Pilipino, gising na kami. Ito mga kakampwit nito, kaya hindi umaangat yung mga kandidato nila Magsama-sama pa sila. Sila Pinklawan, Dilawan, Makakaliwa, Makakatae. Diba? Hindi kayo umaangat Alam nyo kung bakit? Kasi alam ng Pilipino yung tunay na nangyayari. Alam ng Pilipino na we have the worst budget, the worst government, and yet you cannot condemn Marcos. Anak kayo ng wewe. Gago! Di ba Dahil bakit? Kasi baka si BP Sara ang pumalit. Gago! Yan ang pinaka... Hindi talaga nila makakondemn yan. Hindi talaga nila masisisi. Hindi talaga para anuhin nila si Marcos. Dahil yun, katulad nga na sinabi ni Sir Banat Bay, alam natin kung sino ang papalit kay VP Sara. Kaya hindi nila ipupush. Kahit sabihin natin na may nakikita sila na hindi talaga maganda sa ginagawa ng administrasyon ngayon, wala silang magagawa kundi tumahimik at hindi na magsalita. 'Di ba? Halimbawa, ako Dilawan. Ganito, halimbawa hindi ako Dilawan. Baka sabihin niyo Dilawan ako. Halimbawa lang. Halimbawa ako Dilawan. Gusto kong makabalik ang Dilawan sa pwesto. Gusto kong manalo si Lenny. O kaya kakamping ako. Ganun. Gusto kong manalo si Lenny. Kapag sinabi ko na kundinahin ko si BBM, isa ako sa kumundina na mag-resign siya, na bumaba siya sa palasyo, ang
magiging presidente si Sara Duterte. Pag naging presidente si Sara Duterte, syempre pag natapos na naman ng term niyan, pwede na naman ata siyang tumakbo, di ba? Kasi pumalit lang ata siya eh. So, pero pang mananalo na naman siya kung maganda na naman ang naging performance. So, paano magiging presidente yung gusto ko maging presidente na si Lenny? Halimbawa. Halimbawa lang. Oh. So, walang pag-asa. 'Di ba? Eh, kung matapos ang termino ni BP Sara sa pagiging presidente, tapos si Pulong Duterte naman ang tumakbong presidente, eh di lalong wala na naman. 'Di ba? Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Kaya ang mas magandang ginagawa diyan na lang nila is huwag na natin i-impeach si huwag na tayo makiisa sa impeachment ni BBM o sabihin natin na mag-resign siya, huwag na tayo makiisa. Kasi once na mapatalsik yan ang BP Sara papalit. Payaan nyo na siya. O, ang importante na lang, isulong na lang natin yung impeachment kay BP Sara. Parang ganun yun. Si BP Sara ang pagtuunan natin ng pansin na kailangan maibagsak siya. Ganun yun. Yun talaga ang ball game. Dahil kapag si VP Sara na wala sa eksena, madali na nilang makokontrol lahat-lahat. Diba? Dahil alam naman nila na ang administrasyon, galit ang mga tao sa administrasyon. Dismayado sa pamumuno. Diba? Kaya kapag naglaban ng administrasyon, dilawan, piklawan, ang iniisip nila sa sarili nila, baka mag-no choice ang tao, dilawan o pinklawan ng iboto. Diba? Yun eh. Strategy. Irritating na dahilan or logic ng mga kakampuet. Ito mga salot sa lipunan. Alam mo, eto tandaan nyo to, makinig kayo mga animal, kayo mga puktak, ina nyo. Ha? Kayong mga kakampuet, kayong mga teroristang makakaliwa, kayo ang salot. Hindi yung mga magnanakaw sa korap sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? You are fucking tolerating it. That's the problem. Para bagang ganire lang yan, ha? Yung kriminal, ginagahasa yung isang tao. Halimbawa, ikaw na may kakayanan na pigilan yun, nanood ka lang. Bakit? Ayaw mo kasing pigilan, baka madamay ka o di kaya naman pag pinigilan ko yun, yung kalaban ko naman na makikinabang. So hayaan ko na lang. Kayo ang tunay na salot. Kasi yung kriminal na talaga yan eh. Yeah? Yung mga punyetang korap na mga congressman, korap na talaga yan. Sa kasaysayan, yung dugo nila, yung kaloob-looban nila, kaya yumaman yung mga yan. Napanood ko nga doon sa isang video, walang natural rich politician. Lahat siya nang galing sa ill-gotten wealth. Ibig sabihin, hindi may paliwanag na yaman. May napapanood ako isang video na isang dating, although ito ay reporter galing sa Rappler. Tapos, naghiwalay na siya, nag-podcast, nag-video na siya ng sarili niya. Nakatira to sa Amerika eh. Tapos may ini-interview siya, nire-reveal yung bahay ni Romualdez. Yung yaman ni Romualdez, saan ba nakuha yung yaman ni Romualdez? In-interview niya yung abogado na nakakaalam ng mga ganung bagay at sinabi nga niya, walang politiko sa Pilipinas na mayaman per se. Ibig sabihin, pinanganak sila ng mayaman. Hindi, kaya yumaman yan dahil nagnakaw yung mga putang inang yan. That's the truth. Sorry ha, kung nagmumura ako ngayon. Pero kasi katotohanan eh. That's the truth eh. Mainit ang ulo ni Ninanakawan Balakbal. tayo. Ha? Mga kababayan, ninanakawan ng bawat isa sa atin. Tapos, pinanunood lang natin. Bakit? Kasi ayokong mahuli sila. Pag nahuli sila, magkakaroon ng yung kalaban ko makikinabang. So, papanoorin ko na lang sila. Dahil makikinabang yung kalaban ko pag sinumbong ko sila o pagka pinangalanan ko sila. So, anong tawag sa inyo? Kayo ang pinakakurap, mga animal kayo. Dahil pinababayaan ninyo. Ayaw ninyong pangalanan na tumbukin kung sino talaga. Puro kayo, kulang na yan, mga kulangot. Yung mga Gen Z naman nakikisali. Na high blood ako Ang dami kong nakaping nainom Kasi yung mga Gen Z nakikisali, kulang na yan, mga sino nga ikukulong? BP Sara Duterte? Ang inang yan, hindi nga siya presidente. Hindi naman siya ang pumirma, pero siya pinakukulong nyo. Bakit? Alam mo kung bakit, mga kababayan? Lalampasuhin niya kasi si Lenny Robredo at lalampasuhin niya yung Ontiveros nyo. Kaya gusto ninyong matanggal sa posisyon at ma-disqualify. Yan ang katotohanan. Kaya nga, yan di ba? Kahit sabihin natin na may nakikita silang mali, sa administrasyon. Kasi, lahat naman tayo nakikita natin yung mali Huwag na tayong magpatanga-tanga Hindi para sabihin nila na Hindi para sabihin nila, impeach. Di ba? Hindi para ganun. Sabihin na, ikaw, ganto, ganyan, hindi maganda ang pamumuno mo. Di ba? Hindi para ganun. Kasi nga, alam nila yung magiging resulta niyan.
Di ba? Alam nila yung resulta. So, syempre, dahil sa kagustuhan ng mga dilawan, pinklawan na yan, na ganun nga, sinasabi ko na isulong nila kung sino yung gusto nilang isulong sa susunod na eleksyon, mas maganda si BP Sara na lang ang mawala. Di ba? Kasi talagang ano, di ba? Ang makikinabang sa lahat dyan, si BP Sara, yun ang iniisip nila. Hindi sila. Di ba? So, kailangan tanggalin si BP Sara kasi kapag yan ang naging presidente, at tumakbo ulit presidente yan, di ba? Si Gloria, di ba? Pumalit kay Erap. Tapos tumakbo ulit si Gloria, nanalo ulit presidente, di ba? Baka ganun din ang mangyari kay BP Sara. Hindi naman nanalo yung mga manok nila. Mawawala na ng pag-asa. Kaya nga wala naman talagang tatapat kay BP Sara eh. So, kailangan si BP Sara ang mawala sa eksena. Hindi yung mga manok, hindi si BBM. Kasi kumbaga si BBM madali ng kalaban yan eh. Hindi mahirap yan dahil galit lahat ng mga tao. Sa naging pamumuno niya, maraming galit. Yung mga DDS lang din, ang dami-dami na yan eh. 'Di ba? Kaya ganun. Alam nyo naman, hindi talaga makakaporma yung mga bata ninyo. Kayong Gen Z. Mga pinklawan. Oo talaga hindi sila makakaporma. Sana kung pink ang mga utak nyo. Ay, sorry. Sorry naman, sorry. Peace. Sorry naman. Kasi nagpapatugtog ako kanina nung ano eh. Yung hip-hop na may word na ano, kaya tuloy ayoko na. Sorry. Doon na tayo sa Banat by 360. Doon, mabait ako doon. Hindi, totoo naman itong mga Gen Z, pinklawan ng pinklawan. Gusto nila si Lenny Robredo, hindi naman nila alam nangyayari. Hindi, may nakausap akong Gen Z. Totoo to. Tinanong ko, ito mga tanungan ko sa kanila. Makinig kayo mabuti. Tinanong ko sa kanila. Sabi ko, kayo, ha? Gusto nyo ba si Duterte? O si Marcos? Sabi, hindi. Gusto namin si Lenny Robredo. Oh, okay. Sabi ko, sige, ganito. Si Marcos gusto nyo? Ay, hindi. Ayaw namin yan. Hindi namin gusto yan. Sabi nung isang pinglawan. Bakit tayo nyo si Duterte? Tinanong ko, bakit tayo nyo si Duterte? Kasi meron siyang pinabasa sa akin yung tinuturo daw sa eskwelahan. Sa eskwelahan yung tinuturo to, ha? Ang gulo daw magsalita ni PRRD. Yung interview niya during the pandemic. Sabi ko, okay. Aside from magulo siya magsalita, ano pa? Mamamatay tao siya eh. Sino pinatay niya? Tinanong ko talaga eh. Sino ba pinatay ni Duterte? Basta yung mga adik, mga ganyan. Tsaka yung mga nadadama yung mga bata. Sabi ko, nadadama yung mga bata? Sino ba yung mga bata na yun? Matitinong bata ba yun? Hindi. Pero nadadamay sila. Sabi ko, alam niyo ba kung paano nagkakaroon ng kalakaran ng droga sa Pilipinas? Mga Gen Z to mga 18, 17, 19. Mga walang alam yun eh. Sabi nila, hindi. Sabi ko, alam niyo ba yung runner? Ano yung runner? Alam niyo ba yung pusher? Alam namin yan. Drug lord, alam namin yan. Protector. Ano yung protector? So wala pala kayo alam sa kalakaran na nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko, paliwanag mo nga. Sabi ko, paliwanag daw sabi ko, paliwanag. Sige, paliwanag ko. Ganito yan. May drug lord. Yan yung pinaka nasa ibabaw. Yan ang talagang pinaka-pinuno ng nagbebenta ng droga. Tapos meron siyang mga pusher. Okay? So yung mga pusher niya na nasa baba, yung may mga hawak-hawak, yung pusher, meron sila mga protector. Sino yung mga protector? Yes. Minsan, pulis yun. Tama yun. Hindi naman gagalaw yung mga ganyang sindikato sa kalakaran na yan kung wala silang protector. Diba? Okay? Hindi naman lagi, Minsan, pulis yun o di kaya any uniform personnel. Ibig sabihin yung mga may authority, in authority. Okay. Yung pala yung mga hindi naman protector. At yung mga runner, yung mga bata. Bakit mga bata? Sabi niya, bakit mga bata? Sabi ko, tanga ka kasi. Yun yung tinutumbo ko. Ito wag na natin nantahin yung kay Banat Bay. Yun yung tinutumbo ko lagi. Kung may ililigpit, yung mga runner yun. Diba? So, sino ang liligpit doon? Diba? Yung mga nagpapatakbo sa kanila. Kasi nung kalakaran nung dating ng war on drugs si PRRD, lahat huhulihin, nagbanta si PRRD. So, syempre, kung mahuli yung runner na yon, sino ang ikakanta nun? Syempre, kung sino yung nag-uutos sa kanya. So, bago matumbok o mahuli yung runner na yon, o bago matumbok yung nag-uutos sa runner na yon, syempre, didispatchahin niya yung runner niyang yon. Yun yung mga nasa baba na sinasabing nabibiktima. So, hindi si PRRD ang nag-uutos doon. Yun. Ayun, absuelto sila pag nahuli sila.
Ano yung sabihin na runner? Iaabot ka na, halimbawa, aabot sa'yo itong tubig. May bumili sa'yo. Abot mo itong tubig na ito doon sa kabilang unit. Siyempre, sino na yung nasa public? Yung runner. Pag abot niya Oo. ngayon doon, may kita yung bata na yun. Magkano lang bibigayan doon? 200, 100. Totoo, walang biro to. Sa Shabu. Meron ako kasing kilalang dating ganyan na nahuli na Oh. Tapos, sabi niya, ganun ba? Bakit bata? Sabi niya, kasi nga absuelto sila. Pag nahuli sila, kukunin lang sila, Yes. tapos DSWD na. Wala namang sapat na Sa juvenile. totoo lang, sa kriminalidad ngayon, mga bata na ginagamit dahil hindi nga naman nakakukulong ang mga bata. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Robin, yung sinusulong na kahit bata, pwede nang makulong, di ba siya yung nagsusulong? Mas maganda nga yun. Di ba? Kasi talagang ngayon nakikita mo pabata ng pabata ang mga kriminal. Nakikita naman natin sa social media yung mga estudyante kung ano yung ginagawa nila. Kapwa estudyante nila, pinapas lang nila. Nang ganun-ganun na lang. Di ba? Kasi hindi na bata yan. Siguro sa edad bata, pero hindi na bata kung ginagawa na nila yung ganyang bagay. Kaya talaga dapat medyo ma-adjust na yung batas natin tungkol dyan Dapat pati yan makakulong. Mali yung ganun. Tayo sa Pilipinas, makakalaya din sila. Ganun pala yun. Sabi ko, hindi nyo alam? Hindi. Ngayon, nung dumating si Duterte, sinabi niya, papatayin ko kayo. So, ang daming sumuko. Pati yung mga bata, Oo. nakita nyo yun, di ba? Sabi niya, nakita namin yung mga sumuko. Yung mga sumuko na yan, ituturo nila kayo kung sino yung protector nila. Oo. Sino ba protector nila? Mga polis. So, ituturo nila yun. Sabi ko, pag tuturo nila yun, di ba? Anong gagawin ng polis? Uunahan na nila. Yun yung Bago pa sila sinasabi maituro nitong mga runner nila, uunahan na nila, papatayin na nila. Oo. Ngayon, tanong. Sige nga. Tanong, kulang sa inyo. Sino ang pumatay? Si Duterte o yung mga pusher na pulis? O yung mga protector na pulis? O not pusher, mga protector na pulis. Yung mga protector na pulis. Ba't sinisisi nyo si Duterte? Kasi tinotolerate niya. Tinotolerate niya? Bakit si Kian? Yung mga pulis doon. Pakulong Pinalaya ba ni Duterte? Inimpluwensya niya ba yung korte? Binakulong na. Remember, nasimulang makasuhan to nung panahon ni Duterte na inimpluwensya ba? Alam niyo ba kung ilang pulis ang nakulong dahil sa ganyang kagaguhan, mga ninja cops? Oo. Tapos pinakita ko yung video na Maraming mga pulis na nakulong ng panahon ni Duterte na nasabwat sa ganyan. Na nadadamay ang administrasyon ni Duterte, pinakulong niya talaga yun. Kita niya yung mga ninja ka. Ganun pala yun, sabi ko. Hindi mo alam, pero Lenny Robredo ka. Kasi sabi sa school Ganyan yung po sila katanga. Ano ibig ko lamang po sabihin nito mga kababayan? Hindi ko rin alam. Ba't tayo napunta dito sa usapan na ito? Hindi, ang ibig ko lang sabihin ito. Ganyan po kasi ang nangyayari sa bayan natin. Marami mga nalolokong kabataan na Gen Z, hindi nila alam ito. Oo. Kasi sa totoo lang talaga, mas madali talagang mauto yung mga kabataan ngayon. Mas madaling mapaniwala. Lang sila nakikisali doon sa ikulong na yan, mga kulangot. Hindi pinapaliwanag sa kanila. Ngayon nga, hindi nga nila alam kung bakit dapat ang mawala sa pwesto ay yung mastermind. Hindi yung kung sino-sino ituturo. Ngayon, everything points to Romualdez according to the Minority Report. At yun din naman ang sinasabi nung ilan, except tong si Bernardo. Si Bernardo ang sumalo at nagturo ng iba. The rest, may link kay Romualdez. Sino? Diskaya, si Gutesa. Pero ano ginawa ni Lacson? Nga. Oo. Ngayon nga, meron pa siyang pasupina. Supina mo mukha mo, ba't di mo supina si Gutesa? Si Gutesa. Diba? I mean, kung gusto mo talagang malaman ng katotohanan, bakit hindi yung mastermind ang hanapin mo? Yes. Yun ang pinangalanan na kung sino yung mastermind. Pero sumisegue ka pa kung saan-saan. Oo. Kaya nagagalit sa'yo. Umiiwas sila sa mastermind Diba? Yun ang kulang sa kanila. Yun din na napapansin ko Kapag matutumbok na yung mastermind, todo iwas na sila Etong si Marcoleta. Tapos mapipikon ka ngayon at sasabihin mo na bastusan ka. Ang bagal mo Oo. Puro ka palusot. Doon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.